So eto guys, ngayon yung ating portable solar panel na susubukan ngayon. Ito is 160 watts portable solar panel ng EcoFlow at maganda daw siya, nasa 25% yung kanyang conversion efficiency. So ano nga ba yung laman nito sa package? Ito yung kanyang mga documentation, yung safety guide, tsaka yung user manual, tsaka yung kanilang warranty card. At ito pa sa box, so ito yung kanyang kasamang solar charging cable. Ayan. Ginagamit ako para sa mga power station para ma-charge sila from this solar panel. Yung mga solar power station kasi nila katulad itong River 3 ay walang kasamang charging cable para sa solar. At yung kanilang solar charging cable ay kasama doon naman sa solar panel. So kung bibili kayo ng solar panel, nandun makikita yung kanilang charging cable at wala sa iba kanilang power station. Sa ibang brand kasi nasa power station kasama yung cable. But this one is magkaiba naman. So ito naman yung nasa loob pa. Medyo malaki din to. Ito, meron pa silang isang bag na malaki. So since 160 watt solar power station nga ito, ganito siya kalaki. Mas malapad siya kumpara dun sa mga nauna nating na-review. So ito yung kanyang zipper pa. Very sila, pang portable talaga. Kapag dadalhin mo sa camping, ito mismo yung dadalhin mo, hindi mo na babaklasin kasi mahirapan kang dalahin. Ito. Yan. So, ganito siya kalaki. So, subukan natin siya mamaya sa power station. Ayan. Meron pa silang foam dito sa gitna para siguro hindi ma-dents or mabasag. Pero hindi naman siya basta-basta mababasag since medyo flexible nga ito. Ganito sila kalapad. Ayan. 160 watts. Ganito kalaki. So, siguro nasa 53 to 54 watts kada isang panel na ganito. Total of 160 watts. Ito daw is gawa sa monocrystalline silicone na cell. Yun yung base sa kanyang manual. Yun yung kanyang materials para dito sa solar panel na ito. So, ganito kahaba yung kanyang built-in charging cable. Ito, nasa 1 meters din, nasa 1 meter sila bawat isa at dalawa na rin. So, positive at negative na rin at naka MC4 na rin. So, ganito yung itsura ng kanyang harapan. Hindi siya gawa sa bubog. That's why kahit ganyanin mo ay hindi siya basta-basta nababasag. Ito is gawa sa ethylene floor. Ethylene yung kanyang coating. That's why medyo makunat siya at very flexible. Kahit ibagsak mo, hindi siya basta-basta mababasag. Narito naman guys sa tabihan yung kanyang junction box. So para mas makita natin, buksan natin para makita natin yung kanyang laman. Especially yung kanyang mga wirings dito kung talagang siya is waterproof. Eto. So, ito ang laman ng kanyang junction box. Meron din siyang diode sa gitna at cover na rin siya ng kanilang coating. That's why, kahit mapasok ng tubig, ay hindi rin talaga basta-basta mababasa yung mga metal sa loob. So, safe naman sa tubig, waterproof. And then, yung cover naman ng kanilang junction box is meron ding rubber sa gilid. So, para extra protection din sa tubig. And then, dito sa tabi, meron siya ditong solar angle guide para ma-check natin kung tama ba yung kanyang tutok ng sunlight, kung tama ba yung ating pag-position sa kanya. And narito naman sa likuran yung kanyang mga brackets. Ayan, meron na rin siyang garter. So, para mas maitayo natin siya or para mas maisandal sa lupa at mas makatanggap ng mas magandang sunlight. So, mas malakas yung power. So, yung rated power nga nito guys, base sa kanyang manual is 160 watts. Yung kanya namang open circuit voltage is 21.3 volts. Yung kanyang short circuit current is 9.1 amps. And yung kanya namang operating voltage is nasa 18.6 volts. So, okay din naman. Halos match din naman doon sa mga solar panel, solar charge controllers na ginagamit natin. Kahit yung blue na maliit na mumurahin, pwede siya doon. And yung kanyang current naman is, or yung kanyang operating current is nasa 8.6 amps. So, pasek pa din kahit dun sa mga 10 amps na solar charge controller, kayang-kaya niya. Yung kanyang conversion efficiency naman is 25%. So, mataas na rin. So, napunta tayo sa labas at i-test natin siya dito sa ating portable power station kung mga ilang oras nga ba siya makaka-fully charge ng ganitong portable power station at ilan yung kanyang maximum power na maretest natin sa malakas na sikat ng araw. So, dito natin guys testingin sa malakas na sikat ng araw. And by the way, ang oras pa lamang ngayon is alas 8 pa lamang ng umaga. Pero dito sa amin is lantad. Ano ba yan? Pero dito sa amin lantad sa sikat ng araw. Kaya malakas na talaga yung sikat ng araw kahit maaga pa lamang. Subukan natin yung kanyang power ngayon. Kung malakas na nga ba. Kung malakas. Yan. Ang dami ng manok. Kung kaya niya makapagbigay ng 160 watts na power. Pero I don't think. Kasi yung 160 watts na power ay mostly nakukuha lamang kapag sobrang lakas ng sikat ng araw at mahirap yon kunin. So, tingnan natin dito sa meter. Tingnan natin kung gaano kalakas yung kanyang power ngayon. Ang ingay ng mga manok. So, eto, subukan natin.
And eto guys, base sa ating meter, alas 8 pa lang ng umaga. At base din sa meter, yung kanyang maximum power dito is umaabot na ng 120.5 watts. So medyo mataas na rin. Ayan. Nasa 18.93 volts at nasa 6.27 amps. Yung VOC naman is nasa 20.65 volts. Ayan. 120 watts na yung nagawa niya ngayon kahit medyo ano pa lang yung sikat ng araw. Pero itry kong baguhin yung angle ng solar panel. Try ko ng medyo naka ganyan pa. Meron din namang guide dito para malaman natin yung tamang angle, pero lalaro-laruin na lang muna natin. So ngayon, let's try ko ulit i-measure dito kung magbabago yung power. Ayun, bumaba siya, umabot na lamang ng 119 watts. So let's see ulit, may measure ko ulit siya dito sa multimeter. Ito 154.5. Try ulit natin. Yan, 154.9. Try pa natin. Testing ulit natin. 155.9 pa rin. So, alas 8 pa lang naman ng umaga ngayon. Try ulit natin i-measure mamayang katanghalian, mga alas 12 siguro, yung malakas sa sikat ng araw. Ito naman yung solar charging cable na kasama nitong solar panel na to. So, ikakabit lang natin siya dito sa kanyang mga MC4 connectors. Madali naman siyang ikabit since plug and play lang naman to mga charging cable na to. And then ito naman yung dulo, ipa-plug na natin siya dito sa ating portable power station na EcoFlow River 3. Ito ngayon is magsisimula sa 0%. Narito naman sa likuran yung kanyang charging cable, charging port pala. Ito, plug na natin din eh. So ito, gumana na yung power station. So alas 8 pa lamang ng umaga at ito naman yung power station, gumagana siya, nagkukuha na siya ng 119 to 120 watts. Yun yung power na nakukuha niya from the solar panel at mafu-fully charge daw siya sa loob ng 7.2 hours. So mamaya lakas pa naman yung power, siguro mas mafu-fully charge siya ng mas mabilis. So ngayon is 8:49 ng umaga. Let's say kung mga ilang oras siya bago ma-fully charge from 0%. So ngayon guys, mas malakas na yung sikat ng araw ngayon, alas 11 na ng tanghali. Ngayon check naman natin yung kanyang power ng solar panel. Tingnan natin kung mas malakas na yung power kapag ganitong peak yung sunlight. So let's see, measure natin dito sa ating multimeter. So base ngayon nakakapagbigay na siya ng nasa 157 watts, 157.3 watts. Kita nyo ba dito? Ayan, 157.3 watts yung nabibigay ng 160 watts na solar panel. And dito naman sa power station, base dito nakakakuha naman siya sa solar panel ng nasa 133 watts. Ayun, 133 watts yung nakukuha niya diyan sa ating 160 watts na solar panel. And eto guys, ngayon hapon na, wala na sikat ng araw, wala na ring power, so hindi na rin mag-charge itong power station. Pero base dito, nakakuha naman itong power station ng eto, meron siya ditong 72%. Naka 72% naman siya from 0% mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. And then guys, muntik nang ma-fully charge itong 160 watts solar panel, itong 858 watt hour na power station. Yun nga lang, umalis kasi ako ng bahay kanina, kaya medyo sinilong ko yung power station dun sa loob ng malapit sa kubo. Kaso parating ko, nakakanlungan na yung solar panel. Pero still, malapit na rin siyang ma-fully charge at kaya naman siyang i-full charge kung maghapon talaga sa sikat ng araw itong solar panel at hindi magkukulimlim or hindi uulan. And bagay na bagay itong dahil itong solar panel na to guys, pang nagka-camping kasi nga mas magaan lang siya, ayan. And syempre guys, kapag gagamitin natin itong solar panel, dapat meron tayo dalang power station para yun yung magsisilbing imbakan ng power na magagawa nitong ating solar panel. 160 watts naman siya at kung bibilad natin sa maghapong sikat ng araw, for sure matagal din natin magagamit yung power nitong solar power station. Imagine kapag nagta-travel ka at magka-camping, ganito lamang yung dadalhin mo, mas magaan kumpara sa magdadala ka ng mga fix sa solar panel or yung mga bubog. Mas mabigat yung, delikado. Ito, mas portable at very handy. And by the way, kung gusto nyo pang makita iba pang price, iba pang products at yung mga reviews, ilalagay yung link natin dyan sa ating description box below. I-click nyo na lang para mas mahanap nyo pa. Baka makakita pa kayo ng ibang EcoFlow na mas magandang mga products doon.